Ito pala ang kwento ng buhay at kasaysayan ng isa sa pinakamahusay na player sa PBA na si Mac Cardona, o ang tawag sa kanya ay Captain Hook. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Ang kwento ni Mark Renan, Mac Cardona, na mas kilala bilang Captain Hook, ay isa sa pinakadramatikong paglalakbay sa kasaysayan ng Philippine basketball, mula sa mahirap na kabataan hanggang sa pagiging bituin sa PBA, kasunod ang pagbagsak sa personal na buhay, at ang patuloy na pagbabalik sa mga regional league ngayong 2026. Maagang buhay at pinagmulan, 1981 hanggang 2000. Ipinanganak noong November 3, 1981, sa Mandaluyong, lumaki si Mac Cardona sa isang mahirap na kapaligiran. Ang kanyang ama, isang dating siklista at tsuper ng jeep, ay namatay dahil sa tuberculosis noong 1994, kaya naiwan sa kanyang ina ang responsibilidad na palakihin ang 5 anak. Noong 1999, lumipat si Cardona sa Carson City, California, kung saan siya nagtrabaho bilang cashier sa Jack in the Box at Seafood City, kumikita ng $9 kada oras upang makatulong sa kanyang pamilya habang naglalaro para sa Carson High School. Pag-usbong ng Captain Hook, 2001 hanggang 2005. Pagbalik niya sa Pilipinas noong 2001, sumali si Cardona sa DLSU Green Archers bilang walk-on player. Agad siyang sumikat, naging Rookie of the Year sa UAAP at tumulong sa Lasal na makamit ang 4 na sunod na kampyonato. Nakilala siya dahil sa kanyang signature move na teardrop o running hook shot na halos hindi mapigilan. Tinapos niya ang kanyang amateur career bilang MVP ng 2005 PBL Unity Cup. Kasikatan sa PBA at rurok ng karera, 2005 hanggang 2013. Nadraft siya bilang ika-5 overall pick ng Air 21 Express noong 2005, ngunit agad ding na-trade sa Talk and Text, tropang Texter. Ang kanyang pinakamagagandang taon ay mula 2007 hanggang 2010. 2007, Fiesta Conference, naging Best Player of the Conference. 2008, 2009, Philippine Cup, pinangunahan ang TNT sa kampyonato at naging Finals MVP. Scoring champion, umabot sa average na 20.0 puntos kada laro noong 2008. Kita, sa kanyang rurok, kumikita umano siya ng humigit kumulang 700,000 piso kada buwan. Noong 2010, na-trade siya sa Meralco Bolts, kung saan nagpatuloy siya bilang pangunahing scorer ng koponan. Personal na pagsubok at pagbaba, 2014 hanggang 2021. Unti-unting bumaba ang kanyang karera habang lumilipat siya sa iba't ibang koponan tulad ng Air 21, NLEX, at Global Port. Noong August 2016, na-hospital siya matapos ang drug overdose sa isang sinasabing tangkang pagpapakamatay dahil sa personal at pinansyal na problema. Kahit na nakabalik siya sa PBA noong 2017, hinarap pa rin niya ang iba pang suliranin, kabilang ang mga kaso at pag-aresto noong 2018 at 2021 na may kinalaman sa mga alitan at gulo. Mahabang landas patungo sa pagbangon, 2022 hanggang 2026. Sa kasalukuyan 2026, si Cardona ay nagsisilbing veterano sa mga regional league at ibinabahagi ang kanyang karanasan sa mga batang manlalaro. MPBL at PSL, naglaro para sa iba't ibang koponan tulad ng San Juan Knights, kampyon noong 2019, Boracay Islanders, at Binyan Tatak Gel. Status noong 2026, sa edad na 44, patuloy pa rin siyang naglalaro sa MPBL at Pilipinas Super League. Pagninilay, aktibo siya sa social media at mga panayam, kung saan inaamin niya ang kanyang mga pagkakamali at nagpapasalamat sa kanyang ikalawang pagkakataon sa basketball. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!